po ang iyong ama? Actually, hindi ama. Lolo ko. Lolo! Lolo ko si the legendary Direk Tony Reyes. Oh my gosh. And si Direk is giving me naman. Direk Tony. Giving me the... So, naging producer ako. Ang first na na-produce ko is True Night and Day. Welcome to Kenny. Kasama ko naman po ngayon si Direk JR from Pagpag 24/7. JR Reyes. Hindi niyo po alam. Sabi sa kanila, sino po ang iyong ama? Actually, hindi ama. Lolo ko. Lolo! Lolo ko si the legendary Direk Tony Reyes. Oh my gosh. Nakatrabaho ko pa yun. Si Direk Tony, nakatrabaho ko pa si Direk Tony Reyes. Ay, dumaan ka lang. Dali kami kayo sa... Pasensya na ako kayo ha. Oo. Daan lang. Sige. Sige po. Okay lang. Okay lang. Talaga naka-favor ah. Diba? So, nag-direct ka ba? O naisipan mo ipagpatuloy ang pagdidirect? I-pursue ito dahil kay Direk Tony? Oo naman, ano to, childhood dream. Talagang parang nag-start ako from PA, pero kila Direk Tony na kasi. Mga first project ko last year, kay Bossing. Yes. Diba, yun ang first project ko. Tapos lagi yun every year, nagagawa ng film festival. Lagi akong kasama. Ang first AD ni Direk Tony and PM, daddy ko, si Eddie Ray. So, baga parang naging ano ako naging mulat ako sa production. Ginagawa nila akong actor, kasama ko si Atong Redmillas. So, doon nag-start yun. Tapos nakikita ko parang ang gandang, may mga ilaw, may camera. Tapos tumutunog pa yung camera nun. So, parang, alam mo yun, once na nag-roll yun, parang iba na yung personality ko na parang, shooting na to, eto na to. Yun yung feeling ko nung bata ako. At tapos nung lumalaki na ako, college ako, inaral ko yung, syempre, mass comm, communication arts sa Letran, hanggang sa makagraduate. Arriba! Yes, Arriba. Bossing, alam mo na, Bossing. Malaking influence nila Bossing sa'yo? Sobra. Tito Vic and Joey, sobrang laki na din. Tsaka syempre, si Direk Tony and Erto. Kasi lagi yun nakakabasa nga ako ng script nila na typewritten. Alam mo yung... Yes. Typewriter. Tapos yellow pad. Kasi si Boss Joey nun, na-experience ko kasi Boss Joey Macaul. Yung sequence niya, treatment, walang lines. Ako yung kumukuha niya. Habang dinidictate niya? Oo, sa yellow pad. Sabihin ko sa kanya, Boss Joey, ito mangyayari. Okay. Sige. Una nagsalita, si Bossing. Gulat ko yun. Hanggang sa makabuo kami ng script. On that day. Tapos pagkatapos na, shoot na namin. Ganun yung experience ko sa kanila. Na talagang parang, pati yung comedy, pati yung timing, kung paano yung timing, paano yung cutting, na-adapt ko yun na parang hindi ako ganun ka-aware na nakukuha ko pala siya. Ganun. So that's why you went into comedy? Parang natural kasi, natural sa akin kasi nga, alam mo yun, yung kulit, yung kahit actually nung bata pa ako, makulit na talaga ako Kaya sila direct. Lagi akong laruan nun pag may family gathering, tatawagin ako. Kung ano napapagawa sa akin, gagawin ko naman. So parang siguro natural din for me, yung comedy. Kaya lang, ewan ko, baka. Kasi parang Ma'am Kenz parang passing of torch na natin. And si Direk is giving me naman, Direk Tony, giving me the time. Kumbaga minsan may sinushoot siya, tawagin niya ako, tara punta ka rito sa shooting. Magulat na lang ako yung nag-direct. Nanonood lang siya sa Amerika. Ganun. Kumbaga parang ka niya, training ka na niya, on ground training na to. Wow. Diba? May on-ground training ka na, ginawa niya na. So parang na-foresee niya na ito mangyayari sa'yo. Tapos in-embrace mo na ito. Parang gano'n. Actually, nung mga, yung first project kasi na nagawa ko, yun nga yung kinikwento ko na pandemic. First movie ko, kay Joaquin Magoso. Tapos independently produced. Tapos si Direk Tony yung line ko. Gulat ako, pagdating ko ron, kala ko, producer lang din ako. Parang, siya supervising, ako yung line producer. Tapos, iba yung director. So, hanggang pagiging line pro, pag-aralan mo, alam mo? Oo na. Oo nga, kasi nga from PA. Oo, may dito.
ko kasi lahat, nag-ano pa ako, checker ako, nag-booking ako sa Viva. Work ako sa Viva as sa booking, sa sales, kung paano i-distribute yung movie sa cinema. Tapos, pati post-production, audio, VFX, actually lahat. Hindi ko lang na ano yung gusto ko, yung pinaka-gusto ko is Cinematography. Oo, yun hindi ko nagawa. Kasi nabuntis yung partner ko, kaya syempre kailangan ko nagawa ng regular. Lala, bata ka pa naman. Ilan taon ka na direct? Hindi na rin matanda na rin ako. 43? Oh. 43? Bata ka pa direct, maniwala ka. 43 is still very young. 43 is still very young. Sabi nga, you're not too old to learn anything. Sabi nga, habang buhay ka, pwede kang mag-aral, pwede kang matuto na kahit anong gusto mong gawin. They always say that. So, ikaw ba sumulat ng pagkat? Hindi. Ang concept is kay Erwin Blanco, kay Lucky. Si Mago. Tapos, sinulat nag-screenplay si Ate Belle. Tapos, nung nag-on board ako, pinabasa nila yung script sa akin. So, nung nabasa ko, feeling ko, parang kasama ako dun sa conceptual. Alam mo yun, yung parang yung aking tong story na to. Alam mo yung natatawa ka, same kayo ng wavelength ng writer. Sabi ko, siguro improve lang natin dito sa part na to, improve lang natin to, lagyan natin ng ganito, ganyan. Okay ka ba sa ganitong eksena na mas anuhin pa natin, ululin pa natin, mas bargasin pa natin, mas lalaking comedy pa natin. Sabi niya, oo, direct natatawa ako dun sa mga idea mo. Sabi ko, sige, pasulat na, kung okay ka. So, it's a collaboration. Tapos, syempre, nung nalagyan ko ng inputs, kasi binigyan talaga nila akong chance to input yung system. So, nung nabasa nila, nung nakita nila may inputs ko na, okay sila. So, ayun, proceed na kami ng shooting kagad schedule, nag-look test na kaagad kami. Ayun, hanggang sa gulat na lang ako, tapos na. Tapos may shooting. Sinabi mo sa akin kanina, pwede kang dumaan. Pwede. Oo, pwede. Ganun talaga. Oh, tapos yun. Meron ka bang plano na gumawa din ng mga ibang genre? Actually, ganda ng tanong mo. Bakit? Kasi, kagabi lang to. Usap kami ni Lucky. Sabi ko, Boss Luck, may gusto akong gawin. Ano ba? May gusto mong gawin. Gusto ko ng tear joke. Tapos sabi niya, gawa ka muna ng 3 para malaman ng iba and lahat na comedy director. Tapos tsaka ka gumawa ng isang. Meron ka ng story? In mind? Yes. Actually, wala pa naman. Pero gusto ko yung mga long distance relationship. Gusto mo rom-com? Hindi naman rom-com. Parang gusto ko parang love story. Bakit? Hopeless romantic ako? Hindi ko alam. Parang. Dalawang anak mo direct. Isang 22, tapos yung bunso ko is 13. So, ibig sabihin, 20 plus ka nung nagkaanak ka. When you got a regular job, you were saying kanina. Yes. What was the regular job? Regular job actually sa post-production. Optima Digital. Post-producer ako. Owned yun ni Mr. Tony Gloria. Tapos kasi nga nagkaka-work si Direk Tony and Mr. Gloria. Tapos Mr. Tony saka sa Mr. Gloria. Parehas Tony. Tito Tony. Gloria. No, Gloria. Hindi nga, sino nagkaka-work? Si Direk Tony. Direk Tony. Elvis and James, Barbie. Yes, tama. Direk Tony, Tony Gloria. Tony Gloria. Tapos, syempre, nung nakita nila na, kasi client ako that time, tapos nung nakita nila naghahanap ako, tanggap ka agad ako, hired ka agad ako, kasi parang ang plug and play, kasi pagpasok ko, sakto yun, film festival yun, 3 agad yung tinapos ng project. Sige, tulog lang kayo. Tulog lang kayo kapag-usik ko. At that time, film pa, wala pa digital. Yun. Regular job ko for about 8 years. Because you were trying to raise a child. Kaya lang nung halos mag-8 years na ako.
parang nabuburo yan. Alam mo yun, yung pag gusto mong may passion. Kasi gusto mo talaga mag-direct eh. Oo. Tsaka alam mo yun, yung creative ano mo, creative juice mo na pipigil. Kasi yun at yun eh. Post ka, wala na akong challenge. So ako, ginawa ko, nausap ko yung partner ko, sabi ko, re-resign ako, balik ako production. Yun yung time na si Lucky, binigyan ako ng break, mag-produce. So, naging producer ako. Ang first na na-produce ko is True Night and Day. Si Alex and si Paolo. Yes! Sinut ko sa Iceland. Yes! Tapos, sinut ko sa Baguio yung mga reviews. Yes! Yun. So, from there, yun na. The rest is history. Nandito na ako ulit. Nakabalik na ako sa industry na gusto ko. Yun. Tapos, yun na. Nung nakaraan lang, tinawagan ko ni Bossy. Nung una kasi si Tita Ruth tumawag sa akin, ayoko maniwala. Parang, Jero, ano ginagawa mo? Wala nga akong project. Gusto mo mag-direct? Siyempre naman, sabi ko. Hindi, direct ko. Si Bossing, si Maha, tsaka si Jose. Gulat ako. Sabi ko, hindi nga. Sitcom? Oo, sitcom. Hindi nga. Sabi ko, sige, okay. Hindi, parang wala lang. Kasi baka ginag-good time lang ako. Natanda si Boss. Yeah, Boss. Okay ka ba? Direct mo ako? Boss, wala ako. Hindi magpapadirect sa amin. Pelikula, meron sa sitcom. Direct mo ako. Ayun na. Kumusta ang first day mo with Bossing? First day with Bossing, sabi lang sa akin, uy, huwag mong gawing pelikula. TV to. Kasi talaga... May reverse ako eh. Oo. Ang TV pala is naka-planted lang. Yes. So parang ako, nanibago ko kasi ang ano ko, ang orientation ko, film. So shoot ko kahit may nakatalikod, bibigyan ko ng reverse. Ganun. O kaya bibigyan ko ng insert. So parang sa akin, okay, mga ilang episodes, dun lang ako nakapag-adjust. Pero thankful ako, binigyan ako nila Tita Ruth, nila Ay. Kasi Bossing, siyempre. Great. Saka GMA, hindi na sila nagpanay. Naman sila kumawa. So yun yung parang bumuhay ulit nung creative juice ulit. Sa pagdidirect. May kasunod na ba ang pagpag? Actually, wala pa. Pero may mga sinasabi sa akin naka-line up ako. Yun na, yung 3 project. Hanggat wala pa naman. Hanggat di pa ako nag-grind. Hindi ko masasabing meron na. Meron ka bang meron kang feeling na one day you want to write and direct as well? Oo. Kasi may mga konsepto rin ako na. Kaya lang yun nga, pagka kinikwento ko kay Lucky, parang ikaw yun. Kasi meron akong isang concept. May sinot ako sa Mindanao dati. So, kami, 4x4, overland. Kani kami sa bundok. So, dating namin sa bundok. Siguro 22 hours. Dating namin sa taas, may mga school. Tapos, meron isang teacher. Then, kakwentuhan ko early morning. Sabi niya sa akin, direct, alam mo ba itong mga bata? Hindi pa nakakita ng apple. Sabi ko, okay. Ako apple niya cellphone. Siyempre, okay lang yun. Sabi ko, ito. Nilabas ko yung phone. Ito. Hindi direct. Mansanas. Ha? Sa panahon mo yun, meron pa hindi na makakita ng apple ng person. Hindi direct. Pati hindi nga. Ginawa niya. Bumaba siya ng Bayan. Para kumuha ng apple. Yung batang teacher's assistant. Parang syempre sa excitement, pinagkalag. So hindi lang siya isang section. Dating ng teacher, siguro mga after 3 days, 2. Dating ng teacher, ang daming bata. Kasi nga excited sila, makakita sila ng apple in person. So ginawa nila para magkasya, syempre hati-hati. Imbis na sana tigi-tigisang apple and, di ba, hinati-hati nila para magkasya. Ang galing ng story. So parang yun, isa yun sa concept na gusto ko. Sa sa Iligan, sa Mindanao. So parang yun yung gusto kong story na. Alam mo, may nagsabi sa akin dito. Actually, si Direct Wendy. Sinabi niya sa akin, the all good comedy stories come from facts of life, which is sad. Actually, may pinanggagalingan. Lahat ng bagay na malungkot can be actually turned into a funny story, to a funny incident. Sabi niya gano'n. Kaya nalala ko dati, before, nung bagong hiwalay ako,
Sabi niya, ayusin mo. Sabi mo, ikwento mo lang. Nakakatawa. Sa'yo masakit, pero sa iba nakakatawa. Nakaka-develop ako ng episode kami sa mga creators. Nag-start sa seryoso. Meron ako na-experience, ganyan. Kanyari, bibitaw yung isa. O kanya, ako, may experience ako. Seryoso ha. Ikwento ko tapos biglang babaliin namin. Paano natin gagawin nakakatawa itong experience na? Oo nga, no? So nagagawa namin siyang episode na nakakatawa. Pero galing sa masakit na experience. Parang pagpagpag. Diba? If you look at it, pagpag is actually surreal na it's coming from a dark experience na galing ka sa sa patay. Sa lamay, galing ka sa lamay, di ba? Papagpag ka. So, pero iba, di ba? Which is true na nangyayari. Na, minsan, doon pa kayo nag-aaway-aaway, nakahanap kung saan kayo magpapagpag. Di ba? Yung experience kung paano pupunta dun sa pagpag. Oo, ang dami, di ba? Ang dami. Yung kinuwento mo sa akin sa Mindanao about the apple and all, it's a very touching story. And doon din lumalabas yung puso mo talaga bilang tao. Oo naman, siyempre, tao ng kayo lahat. No, I mean, kasi some people cannot, hindi mo ibig ko sabihin. Oo naman. Diba? That's why sinabi mo kanina, you want to do another genre eventually. After you build your brand as a comedy director. Diba? So we will expect more of Direct JR. Oo naman. I'm here to stay. More comedy? More comedy, tapos more touching stories. Touching story. Tapos actually, siguro, sinasabi ko nga kay Larry, ayaw mo ba ng versatile director? Well-rounded director, di ba? Yes, inspiring, di ba? Kasi hindi ko alam, storyteller ako Kasi may mga comedy na ba na parang akala mo comedy lang pero may puso. Yes. Itong pagpag, meron ito Meron? Sobrang yung premise niya. Huwag mo sabihin. Yun. Huwag mo sabihin. Basta kumpleto tong pagpag. May drama, may action, may horror, may comedy. May love story. Alam mo yun? Alam mo nung ginagawa ko yung movie. Parang gulat ako, sabi ko sa kanya. Sabi ko kay Lucky siya, kay producer. Sabi ko, alam nyo, parang pang film festival. May puso. Oo. Sabi ko, sobrang kumpleto niya. Sana pang kilig. Kasama ka sa nag-post. Bilang ikaw ay bihasa sa pagpo-post. Ha? Siyempre. Oh my gosh! Andun ako all throughout hanggang sa sa final submission sa Viva. Ako yun parang. Anong tawag doon? Lock? Picture lock. Picture lock. Yeah. Hanggang sa mag-picture lock ako, andun ako sa post. Doon ako titignan ko kasi yung huling-huling BFX na dumaan sa akin. May tanong ako. Ano ang masasabi mong bilin at natutunan mo mula kay Direct Tony? Direct Tony? Lagi yan. Pagka may problema ang hanapin mo siya, huwag mong namin yung problem. Laging move forward. Laging ganun yun. Kaya sa akin yun, dala ko yun. Hindi ako nag-dwell dun. Kanyari, Direct, may ganito. Okay, so ano gawin natin? Hindi ako bigyan ng problema. Kailangan bigyan nyo agad ako sagot. Wala ba kayo? Meron ako. Ito yung solution. Parang ganun. Laging move forward. Sa production naman gano'n. Is that your motto and it's the way you think about your life? Ang hirap i-apply sa life eh. Yung moving forward? Moving on? Ang hirap eh. Talaga? Ang hirap din yung i-apply sa life eh. Ay, di gumawa ka agad ng solusyon. Nakabuntis ka, may solusyon ka agad. Gumawa ka, nagkaroon pa ng regular na trabaho, di ba? Di ba? Di ba? Nag-dwell ka ba sa wala akong trabaho? So solusyon ka agad. Di ba? Tapos nagsama kayo ng matagal, tapos gumawa ka ng pangalawa. Baka unconsciously. Di ba? Galing. Unconsciously. Yung tanong mo, sinagot mo rin. Kasi ayaw mo sagutin eh. May pinagdadaan.
So kung ano man ang pinagdadaanan mo direct, move forward. Okay. Diba? Don't dwell on it. Huwag ka mag-park. Umandar ka. Diba? Sige. Kasi nga, di ba ganun ko sa production? Diba? Sabi Sige, apply natin yan. Apply natin. Sayang oras. Diba? Sayang oras. Mapata. Ikaw na nagsabi, I'm still young. Yes! You're still young, pero sabi nga nila sa pagpag, you never know what's gonna happen, diba? Oh, yes. Yan ang ano natin, kaya nga tayo nagpapagpag, diba? Tuwing pagpag nga, sino nga pinag-usapan ko with your cast, doon nila nare-realize, ang okay ng buhay. Sayang, ano, ganito, ganyan, diba? Doon nare-realize mga bagay-bagay. So, yung tuwing meron tayong dala-dala at meron tayong pinoproblema, sayang. Kung walang solusyon, move forward. Oh yes, oo naman. Ay, alam mo na. So, imbitahin mo sila? This coming March 20, kita-kita tayo sa cinema nationwide. Pagpag 24/7. Directed by yours truly, J.R.A. Yan, your next comedy director. Naku, thank you. Yun, there you have to claim it. Direct. Yes, I will. Claim it, direct. You have to claim it. And sa susunod, mag-iibang genre na yan. Oo naman. Diba? Susulat na rin yan. Ang dami mong gagawin. Oo nga. Ang busy mo. Sobra. Ang busy mo, ang dami mong gagawin. Sobra. Oo. Sama nga. Diba? Ang dami mong gagawin direct na nararamdaman ko. Busy ka. Sana. Oo, Let's busy claim it. ka. Oo. Kami pong casto. Sino ang cast ninyo? Cast natin siyempre si Arroyo, Kuya Dindo Arroyo, si Nico Natividad, si Gilbert Ross, si Danita Paner, si Nico Manalo, at saka siyempre si Gerald Napoles. This is under Viva Films. Ayan po mga kaibigan. Dito na ho natin tatapusin. Baka malawagan pa po si Direk. Bye everyone! Thank you! Bye! Thank you!